Hello, magandang gabi sa inyo. Tayo magbabalik upang tapusin yung last part. Saan natapos sa report? Saan natapos na natin tong iba quiz? Iba quiz by gender, iba quiz by barangay, iba quiz by calamity. So hinahid ko yung ano dyan, yung sa age. Tapos ito na yung ating last part, yung iba quiz by center. So ito, gagawin natin. So wala akong script na ginawa para dito. So gagawin natin to. Wala akong nakaabang na code para dito. So last part naman to. Kaya gawin natin to. Tapos kasi dito by center yung kinukuha. So dito sa ating table pupunta pa rin tayo sa evacuee information. So kunin na ito yung part yung ating ito yung may center 1, center 2, center 1. So ito kasing mga center ano na to, punta muna tayo sa evacuee information. So, ito yung mga center na to is galing din yan dito sa evacuee center. So, pwede ka mag-add pa ng center 3 San Mateo. So, ano lang muna ako ng contact 2, 4, 6, 8, 10. So, save natin. So may center 3, tingnan natin dito sa evacuee information pag nag-add tayo. So ayan na. So ayan, di ba nagkaroon na siya ng center 3 na galing dito sa evacuee center. So tingnan lang natin. Pinalabas lang natin dito sa drop down. So automatic naman lalabas yan pag nagkaroon ng nag-add dito ng madami pa. So ayan nga, yun yung goal natin dito sa evacuee center. I-count natin yung center 1, center 2, center 3. So tatlong lang sample yung natin ng center 1, center 2, center 3. So yung goal natin, palabasin natin muna dito. So punta muna ako dito sa aking UI. Tanggalin ko muna to. So magtira lang ako ng isang PR tapos dalawang TD. So refresh ko kung mawawala na to. Yan. So isa na lang dapat kung matitira dyan. So isa na lang yung natira. So ngayon punta muna tayo dito sa admin controller. So wala pa nga yan. So copy na lang siguro ako dito. Ito na lang gawin nating reference. Copy lang ako isa dyan. Paste natin dito kasi ito yung pinakalas part. So ngayon evacuee information pa rin naman tayo. Tawagin natin model. Tapos hindi na type of calamity yung kukunin natin kundi yung evacuation center. So click ko lang tong structures. Copy ko lang to. Oops, ba't na nag-check? Copy ko lang, tapos paste ko dito. Tapos dito na rin sa count, paste na rin natin dito. Evacuation center. So lagyan natin count evacuation center. Evacuation center. So yan yung ano natin na alias. So yan. Tapos gawa na lang ako ng compact dito. Gawa na lang natin ng compact. So automatic inano ko niya na labas na. So pwede naman i-type kasi may intelligence ako para may AI ako na ano para automatic hindi ko na i-type. So yan. So ito gagamitin natin to. Copy lang natin or direct na lang natin dito sa ulit sa ating ginawang variable na count. Oops, parang mali ito. Count family. Evacuation sa dapat to evacuation center. So, mali yung ating sinapin lang kasi natin yung listas. Copy natin, paste muna natin dito sa compact. So gamitin na nga natin itong variable na to. Copy. Tapos punta tayo sa center report. Gagawa tayo dito ng for each para iloop yung mga data galing doon. Tapos paste ko lang dito yung kinapi ko. So itong ano to is galingan dito galingan sa compact or
dito, kinapit ko na rekta yung variable na to. So, yan. As usual, save na lahat natin. Lagyan ko lang ng room. Cut ko lang tong and for each, cut ko sa ilalim ng TR. Ano natin para maganda yung hindi makalat. Yan. Siyempre, bigyan muna natin ng curly braces. Tapos, gamitin na natin yung ginawa nating row. Tapos, mag-ano yan ng object. Dito sa row na yan, kukunin natin yung pangalan muna ng evacuation center. So, ito yon. Ito, evacuation center. Yan yung, so, ang laman yan is center 1, center 2, center 3. Depende kung dadali pa yung center. So, kunin mo natin para mapalabas yung mga center 1, center 2. Copy ko lang. Tapos, paste ko dito. Kasi nagano yan ng object. Copy ko na to siguro. Paste natin to sa 25. Tapos, kukunin natin yung nasa count naman. So, ika-count naman yan ito, yung count na to. Ginawa natin alias. Copy. So, kina-count naman niya dito sa evacuation center, lahat ng, kunwari, 5 yung center 1. So, ika-count niya as 5. Diba? So, dalawa doon sa center 2. So, ilalabas niya is 2. Sa center, kunwari, sa center 3, isa lang. So, isa lang ang count niya doon. Dahil naka-group by nga tayo dito. Oops, may mali tayo dito. So, hindi siya type of calamity. Naka-group by siya sa evacuation center. Buti na lang, nakita ko. So, copy ko lang. Tapos, paste ko dito. So, gawin ko muna is optimize ko muna para kasi may ginagawa ako. Optimize ko lang. Refresh ko. Check natin. Nakakuha niya yung count. Ayan o, nakakuha niya ba? Center 1 is 5. Center 2 is 2. So, wala pa kasi tayo. Hindi pa kasi natin ginamit yung center 3 yung bago natin ginawa. So, ayan. So, ang goal naman natin yan is dito naman. So, check muna natin kung yung center 1 is 5 talaga. Count natin dito. So, 1, 2. Kaya natin pinapaliwanag to ng malinaw kasi siyempre ano to back-end na to query. May iba kasi hindi pa nakakaintindi ng group by, mga ganon. Distinct, so, di ba? So, ibig sabihin ng count na yun is kina-count niya lahat ng pare-parehong center 1, pare-parehong center 2. So, pag-iisahin nila niya, kunwari, ito 1, 2, 3, 4, 5. So, legit, 5 yung center 1. Kaya, kinount niya is 5. So, center 2, dalawa daw yung center 2. So, 1, 2. So, kaya niya, inilabas is 2 yung count. So, legit naman. So, yan. Diba? Check pa natin, baka nag-record si Lodi. So, yan. Next natin is, dahil nagawa na natin yan, as usual, close ko lang tong, sa layout, punta lang ako dito sa footer. So, kunin natin yung pinaka-last part na to. Copy ko lang muna. Rekta ka muna doon. Copy, tapos, control dito sa question mark. Para maka-comment muna. Tapos, paste ko dito. Dito ko muna i-direct. So, lahat naman yan, kapag naging okay na, pwede mo ibalik doon o ibalik tong mga kinapi natin dito. Pwede natin pag-isahin na lang doon sa footer yung tawag. So, ayun. Ang goal natin is dito naman yung ating gagawin. So, yan. Ito naman natin gagawin. Dito, oops, ano natin ito? Need natin yung mamaya. X ko lang siguro yung footer na lang. Dito, ang gawin naman natin dito is mag-copy tayo dito ng isa. So, isave na lang natin yung parang code nito dun. Para parehas na yun. Meron na tayong reference na code. So, paste natin dito. Calamity type count. Count na ba to? Mali yung ano natin dito. Dapat name muna natin. So,
ano na to is, ang ina natin dito ay evacuation center. Evacuation center. So, center name na lang para maganda pakinggan. Evacuation center name. Copy. Paste muna natin dito. Paste muna natin dyan yung ginawa nating variable dito. So, type of calamity as, pero ang ina natin is evacuation center. Ano yung natin? Evacuation center. Pagdikitin natin yung alias. Hingin natin ang name. So, itong name na to, evacuation center name is gagamitin natin. Copy lang natin. Paste natin dito. Saan natin paste? Ano na natin para may katulad eh. Evac center na, evacuation center name. So, copy natin to. Paste natin dito. Paste natin dito. So, yan. Tapos, type of calamity. So, hindi nga calamity. Evacuation center yung ating i-group by natin sa evacuation center. Ngayon, mag-copy tayo dito sa with, sa taas. Tapos, paste natin dito. Yan muna. So, papasa natin dito sa with yung ginawa nating alias. Copy natin. Paste natin dito. So, ayun. Check muna natin kung goods na yung ating. So ngayon, punta na tayo dito sa ating, gagamitin na natin itong nasa lead sa center report. So goal natin, palabasin muna natin dito sa nasa level yung name. So punta ako to sa calamity report. Copy ko lang to muna. Copy ko lang. Copy, paste ko muna dito. So tanggalin na natin yung static na yan. So, pick na natin muna. Gawin ko muna 0. Tapos, tanggalin muna natin tong ayan. So, ano natin sa umpisa. Kung ilan yung count. Ay, ilan yung tatanggalin natin. So, gawin muna. Check muna. Pero, calamity name is, ang kukunin natin is, evacuation center name. So, copy natin. Bato natin dito sa center report. Yun yung ano natin lalagay dito. So, check muna natin sa network kung ano yung, so, check na natin. Network. So, refresh muna natin para maglabasan. Center report, click natin. So, dapat, ito lang, center 1 at center 2 lang dapat ang lumabas dito sa bar chart na to. So, ang goal natin, baklasin natin to. Itong center name. So, center 1 at center 2 lang. So, itong goal natin, tanggalin natin to. Yan, tanggalin natin. So, i-count natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17 daw natin. Gamit muna tayo ng sub str para tanggalin natin yung mga sobra-sobra na ano. So, lagyan mo natin ng ganyan. Tapos, 17 ba yung sabi niya? Oops. Lagyan natin muna ng ganyan. So, check muna natin kung nawala na tong ito. Nawala na to. Check muna natin refresh lang natin. Naglalag naman. Naglag ang ating Google. Ano ba to? Ba't to inano? So yan. Yan. Check natin. Nawala. Nawala dito. So check natin sa ating network. Ano, bakit nawala? Mayroon sobra na isa. Tanggalin natin yan. So 18 pa rin pala. So lalagyan ulit natin to ng yung square bracket ng dito sa ano niya sa unahan, kasi may square bracket close tag siya pero wala siya dito sa unahan. So gawin muna natin, tanggalin muna natin tong natirang semicolon na ito. Tapos gawin natin 18. Tapos as usual gagawa ko ng ganyan, tapos ipasok ko dito. So
tanggalin natin yung sobra para may partner yun sa dulo, kasi ito lang yung gagamitin natin kasi mayroon na sa dulo niyan. Wala kasi siyang partner, nasama kasi sa pagtanggal ng sub STR. So ito, ayan, wala siya dito, so i-replace natin dito sa semicolon yan. Tapos refresh natin, boom, diba? So center 1 tsaka center 2. So check natin ulit sa ating center report. So napansin nyo, ayan na, so nakuha nyo na yung tama, diba? Pasok na siya sa array. Ayan, center 1 tsaka center. So yan, nakuha natin ng tama. So ano na siya, lagyan na natin to, palitan natin yung i-backlist ng count para maganda. Count yun na lang. Refresh nga natin ulit. So count, so hindi naman tunay na 25 yan. Yung center 1 is dapat 5, tapos yung center 2 is 2 yung count niya. So papalitan natin yung naka-static dito. So ito ay sa data. As usual, punta tayo sa ating admin controller. Copy lang natin tong isang part taas, paste naman natin dito, tayo na mag-explore nito. Tapos copy ko lang to, paste ko dito, pero gagawin ko tong hindi name, gagawin natin count. Gawin natin count. Ngayon yung calamity nga, hindi siya count of type of calamity, kundi evacuation center. So paste natin dito, paste natin dito, tapos paste natin dito. So yan, dito copy natin to, paste natin dito, yung ginawa natin alias na count. Ngayon gagamitin na natin to, yung result ko. Copy lang ako dito, copy ko lang to, dito na tayo copy, copy ko lang, tapos enter, then paste ko. Oops, kulang agad na yan. So yan, pero dito sa result, gawin natin result 2. So pasensya na kayo, may mga 2 dahil nakatamad ng ginawa ko lang mga 2 para hindi siya katulad dito sa isa, baka makuha yung result na una. So ginawa ko lang muna ng 2. So nasa inyo kung anong naming convention nyo, pangalan nyo dyan. So gamitin natin tong alias, copy ko lang, dito natin ipapasok sa with. So gagamitin kasi natin to. Okay, bulis na ata. Ngayon saka na punta tayo dito, papalitan na nga natin tong data. So copy lang siguro natin to, yung PHP na to, copy, paste natin dito, pero tanggalin muna natin tong na to, yung sub str na yan. Check muna natin, hindi na natin ng ganyan, semicolon. Check natin kung anong result, kung yung count is legit. So wala, so check natin ulit kung anong nangyari sa network. Now ito ulit, mayroon ulit sumobra na ib center name, pero ba't ib center name? Okay, kasi nga kinapi ko lang yung PHP dito. So ang gagamitin kasi natin is itong evacuation center count, copy natin, paste natin dito. So check natin kung nalabas. So lumabas, pero tingnan natin dito sa network yung center report. So ito yung goal natin is tanggalin natin to. So hindi maiwasan na matanggal tong unang square bracket na to. So iano muna natin yan, bilangin muna natin. Pag start ka talaga dyan sa mga yung mga character na special character, ganun, hanggang makarating sa mga character, double quotes, kasama sa bilang yan. So 1, dalawa yung sa unahan yung square bracket. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So, ang bilang niyan, isa-isa. Kahit sa letter, isa-isa yan. 28 daw. So, 28 daw yung dito. So, ang natin is 28. Sundin natin yung puso niya. So, wala pa tayong inano ng sub-STR. So, copy lang ako ng sub-STR dito. So, yan. Tapos, close na natin yung sub-STR dito. So, check natin kung nawala. Ayun, 28 piraso daw yung tatanggalin. So, check natin. I-refresh ko muna. Tapos, check ko dito sa center report. Oops, na sobra. Natanggal pati yung 1. Bawasan natin ng gawin natin 27 natin press ko, tapos punta ako center report, so data, so yun, wala lang sa unahan o kapartner yung square bracket dito sa hulihan. So lagyan ulit natin as usual. So copy na lang natin to, or i-type, sige, type na lang natin. So lagyan muna ako ng ganyan. Tapos, pasok ko dito yung ano. So, tanggalin natin yung partner. Kasi nga, ang goal natin, o ang purpose natin is, lagyan lang natin partner yung square bracket dito sa hulihan. So, ito. Wala kasi siya dito sa unahan ng data. So, ngayon, lagyan na natin ng ganito. May partner na yung dito sa dulo. Yun, may partner na siya. So, check na natin kung legit. So, refresh na natin. Boom! Diba? Boom. So, center 1 is 5. So, legit naman, center 1 is 5. Count as 5. Tapos dito, center 2 is 2. So, nagawa na natin yung report para dito sa reports by barangay. So, lagyan natin reports by barangay center. Or barangay lang siguro yan. Pero, lagyan na natin ng center. Or, mas maganda lagyan na natin ng center kaya. Barangay. Kasi parang puro center eh. So, by center. So, ganyan na lang. Barangay center. May barangay center ba? Or, ganyan ang gawin natin center. Yung maganda pakinggan. Sige, ano na natin kung anong nilagay niya dyan. So, report by barangay na lang. So, ayan. Tapos natin. Ipupush ko to, yung update na to, yung part na to. So, ito kasi yung ating last part. So, ayun, nagawa na natin lahat, pati sa report. Nagawa na natin yung dashboard, type of calamity, barangay information, evacuation center, information, LGU, sa user, tapos lahat ng report nagawa. So, yun, success yung nagawa natin dito. So, may iba pang part dito na babaguhin natin. So, admin part kasi to yung ginawa natin kasi ang dami nga, di ba, ng part na admin. So, gagawa siguro tayo ng design para doon sa front. So, yung sa front na yun, kapag bumisita yung ano na yan dito sa website na kunwari calamity website ko, di ba? Sa pre-evacuation center. So, doon sa front na yun, pag unang bisita nito sa website, parang makikita nila din yung mga announcement na galing sa admin, post ni admin dito, tapos makikita din sa pinaka-harapan ng mga user. So, makikita nila yung iba-ibang part dito lalong-lalo dito sa evacuate information na to. So, ito kasi parang nagdadala ng system natin. So, ayun. Thank you. At nagawa na natin ang ating pre-evacuation center. So, sana marami kayong nalaman dito sa ating ginawa sa pre-evacuation center gamit yung Laravel 10. So, sana natulungan ko kayo na magkaroon ng knowledge sa Laravel. So, ito ay Laravel, parang core Laravel lang to. So, wala pa tong mga halong. So, may halong unti naman na JavaScript dahil sa report, diba? Nahaluan natin. So, wala pa tong Laravel to Vue, Laravel to React. So, wala pa to. So, yun. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay
sa aking munting tutorial about sa pre-evacuation center gamit ang Laravel 10. Thank you sa inyo lahat.